Formal nang isinagawa ngayong araw ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality ang kanilang investigasyon hinggil sa nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa May Tacloban City nga nitong nakaraang linggo. Sa pagsisimula ng pagdinig, iginiit ng chairman nito na si Senadora Risa Hontiveros na kapag may groomer o recruiter na lalapit sa bata ay dapat lang na may haharang agad dito bago pa nga may masirang buhay. Agad ding isiniwalat ng senadora ang mga natuklasan niyang impormasyon at kabilang na nga rito ang detalye na tila may indikasyon na ang naging pamamaril daw sa Tacloban ay may impluwensya umano sa grupong tinatawag na 764. Ang grupong ito ay sinasabi namang nagsimula sa Texas, USA at ito ay sinimulan daw ng isang 15 taong gulang na si Bradley Cadenhead. Modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Paano? Kinakaibigan muna, saka unti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain. Ayon pa nga kay Hontiveros, global na rin ang sakop ng grupong 764 dahil dinesignate na sila sa Canada bilang terrorist group habang ang FBI at ang DOJ ng USA ay tinatawag na ito bilang national security threat. Sa kabilang banda, ibinahagi rin ng senadora na base sa ulat ng independent investigators, may nakitang FB profile na pinaniniwalaan daw na ginawa ng isa sa Tacloban suspect na si Alias Nash. Sa profile niyang ito, makikita na suot niya ang KMFDM shirt. Yung banda na KMFDM is not involved in 764, but many members of communities like 764 used that shirt para magbigay-pugay sa Columbine killer. Ito naman ang nakita namin na profile ng mga iba pang nagko-comment sa post ni Alias Nash. Mga batang tila nasa network rin ng 764 at may interes sa pamamaril. Kaugnay naman ng malungkot na pangyayaring ito ay agad namang nanawagan ng mga kamag-anak ng ilang nabiktima ng putukan na ibaba na nga ang edad para sa criminal liability. Pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila. Ikinwento naman din ni Police Staff Sergeant Arlery Pasensya kung paano nakuha ng kanyang pamangkin na si Alias Nash ang kanyang baril. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am. Pero yung locker ay plastic locker. Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house. Sa kabilang banday namin din ito na nadala na niya sa firing range ng isang beses ang kanyang pamangkin dahil gusto niya raw sana ito maging pulis. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.